Maria, naisip namin na si Isabel na lang ang isama. Ganyan. Ganyan lang kasimple sinabi sa akin ni Mama ang mga salitang sumampal sa buong pagkatao ko. Nakatayo siya sa harap ko, sa mismong araw ng biyahe na 2 taon kong pinaghirapan. Ang biyahe na ako ang nagplano, ang biyahe na ako ang nagbayad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Mas masakit pa nga yata kung ginawa niya yon. Sa halip, sinabi niya iyon na may kasamang ngiti. Isang ngiti na para bang sinasabi niya na, "Salamat sa abala, pero hanggang dito ka na lang." Isang sampal ng katotohanan na hindi man lang dumampi sa pisngi ko, pero ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kapatid ko naman, si Isabel, ang paborito, ang prinsesa ng pamilya. Nakatayo lang siya sa likod ni Mama, hila-hila ang maleta niyang halatang bago pa. Hindi man lang siya nagpakita ng hiya. Sa totoo lang, ang nakita ko sa mukha niya ay tagumpay, isang ngisi. Yung ngisi ng isang kontrabida sa pelikula na alam niyang nanalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa at sinabing, "Thanks for understanding, ate." Yung salitang ate na dapat sana ay tanda ng paggalang, pero sa bibig niya naging isang insulto, isang pang-aasar. Para niyang sinabi, "Salamat sa pagiging tanga mo, ate." Hawak-hawak ni Mama ang braso niya na para bang ipinagmamalaki ang desisyon nila. Sila ang feeling panalo. Sila yung mga taong kinuha ang lahat mula sa iyo, pero ikaw pa rin ang pinagmumukhang masama kapag nagreklamo ka. Sila ang bida sa sarili nilang kwento at ako ang extra na pwedeng palitan anumang oras. At ano ang ginawa ko? Umiyak ba ako? Nagmakaawa? Nagwala? Hindi. Imbis na umiyak, ngumiti lang ako. Isang maliit, bahagyang ngiti na hindi umabot sa mga mata ko. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Kay Mama na masayang masaya. Kay Isabel na nagpipigil ng tawa. At sa papa ko na nakatayo sa may pintuan, umiiwas ng tingin. Dahil alam niyang mali ang lahat ng ito, pero wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Isang bagay na malamig ang gumapang sa aking dibdib at pinatay nito ang lahat ng sakit. Pinalitan ito ng isang bagay na mas malinaw, mas matatag. "Tara na," sabi ko sa kanila, sa boses na kalmado at walang emosyon. "Baka malate pa kayo sa flight nyo." Hindi nila alam ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Akala nila, iyon ang ngiti ng pagsuko, ang ngiti ng isang talunan. Pero nagkakamali sila. Ako si Maria, 28 taong gulang. Sa loob ng 2 taon, 2 buong taon, ang buhay ko ay umikot lang sa trabaho at pag-iipon para sa pangarap na ito. Isang marangyang 1 linggong biyahe sa Europa para sa mga magulang ko. Hindi ito basta-bastang biyahe. Ito sana ang regalo ko, ang pasasalamat ko. Ang halaga? Halos kalahating milyong piso, 500,000 piso. Bawat sentimo noon pinaghirapan ko. Habang ang mga kaibigan ko ay lumalabas, nagkakape, o bumibili ng mga bagong damit, ako ay nasa opisina, kumukuha ng lahat ng overtime na pwede kong makuha. May mga araw na noodles na lang ang kinakain ko para makatipid. Tumigil ako sa pagbili ng kahit anong luho para sa sarili ko. Lahat ng sakripisyo ginawa ko para sa kanila. Para makita silang masaya. Para maramdaman ko man lang, kahit isang beses, na ako naman ang dahilan ng ngiti nila. Ako, ang panganay, ang breadwinner, ang laging inaasahan na umintindi. Pero sa isang iglap, lahat ng iyon ay binaliwala. Ang 2 taon kong sakripisyo, tinapon lang nila na parang basura. Pinalitan ako na parang isang damit na hindi na nila gusto. At ang pinakamasakit, ginawa nila iyon para sa kapatid ko, na ni minsan ay hindi nagtrabaho sa buong buhay niya. Kaya habang binubuksan ko ang trunk ng kotse ko para ilagay ang mga maleta nila, habang pinapanood ko silang sumakay sa sasakyan na ako rin ang nagbabayad ng buwan ng hulog, doon ko naintindihan. Hindi nila alam kung sino talaga ang kinalaban nila. Hindi nila alam na ang bawat detalye ng biyaheng iyon ay nasa mga kamay ko. Lahat ng booking sa 5-star hotel, nasa email ko. Lahat ng confirmation para sa mga private tour, nasa phone ko. Lahat ng reservation sa mga mamahaling restaurant,
Nakapangalan sa akin. Ang lahat ng resibo, ang katibayan ng bawat pisong ginastos ko, hawak ko. At sa isang click ko lang, sa isang tawag ko lang, pwedeng maglaho ang lahat. Pwedeng ang pinapangarap nilang bakasyon sa paraiso ay maging isang bangungot. Ngumiti ulit ako habang sinisimulan kong magmaneho papuntang airport. Ito ang huling ngiti ng dating Maria. Dahil pagkatapos ng araw na ito, makikilala nila ang bago at hindi nila alam na ang karma ay paparating na at ako mismo ang maghahatid nito sa kanila. Kung naramdaman mo ng maging isang estranghero sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo ng ibigay ang lahat pero sa huli ay binaliwala pa rin, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Simulan na natin. Ang biyahe pauwi mula sa airport, yun yata ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyaheng naranasan ko sa buong buhay ko. Kanina lang, ang ingay-ingay ng kotse dahil sa walang tigil na kadaldalan ni Isabel tungkol sa mga bibilhin niya sa Paris. Pero ngayon, ang tanging naririnig ko na lang ay ang ugong ng makina at ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Napakaluwag ng kotse, napakabigat ng katahimikan. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, sobrang higpit na namumuti na ang mga buko-buko ng mga daliri ko. Sa bawat pagpihit ko ng manibela, sa bawat pagtapak ko sa preno, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga sinabi ni Mama. Si Isabel na lang ang isama. Mas kailangan niya to. Bawat salita, parang maliliit na bubog na tumutusok sa puso ko. Pagdating ko sa bahay, ipinarada ko ang kotse sa garahe. Pero hindi ako bumaba agad. Umupo lang ako doon ng ilang minuto, nakatitig sa kawalan. Ang bahay na ito, na ako rin ang tumutulong sa pagbabayad ng mga bayarin, ay parang naging dayuhan sa akin. Sa loob nakahanda pa ang maleta ko. Ang maletang maingat kong inimpake para sa isang pangarap na biyahe na hindi na pala para sa akin. Ang kabalintunaan ng lahat ng ito ay parang isang mapait na sampal. Isang malamig na bagay ang gumapang sa loob ko. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang klase ng determinasyon. Pumasok ako sa bahay, dumiretso ako sa kwarto ko, nilagpasan ang maleta ko at binuksan ang laptop ko. Nag-login ako sa unang travel website. Doon nakatingin sa akin ang booking para sa isang 5-star hotel sa gitna ng Paris, malapit sa Eiffel Tower. Ang pangalan ko ang nakalagay, ang credit card ko ang ginamit. Isang pag-click lang ang kailangan. Huminga ako ng malalim at nag-click. Cancel reservation. Isang maliit na bintana ang lumabas. Are you sure you want to proceed? Tanong nito. Walang pag-aalinlangan. Yes. Isang email ang pumasok agad sa inbox ko. Cancellation confirmed. Para akong nabunutan ng tinik. Nagpatuloy ako. Ang private tour sa Louvre Museum kung saan dapat ay may sarili kaming guide. Cancelled. Ang dinner cruise sa Seine River na may kasamang live na musika. Cancelled. Ang mga first class na upuan sa tren papuntang Versailles. Refunded. Bawat pag-click ay isang pahayag. Bawat email ng kumpirmasyon ay isang hakbang palayo sa pagiging isang doormat. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa aking pera, sa aking oras, sa aking dignidad. Nang isara ko ang laptop, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang bigat sa dibdib ko ay nagsimulang gumaan. Gusto nilang isama si Isabel sa biyahe ko? Sige. Pero hindi sila magpapakasasa sa karangyaan na pinaghirapan ko. Bahala silang magpaliwanag sa front desk staff sa Paris. Bahala silang maghanap ng matutuluyan. Tapos na ako. Tapos na ang pagiging si Maria na laging umiintindi. Alam kong darating ang tawag, inaasahan ko na. Kaya naman hindi ako nagulat nang mag-vibrate ang telepono ko ng walang tigil, ilang oras matapos kong malaman na lumapag na ang eroplano nila sa Paris. Pangalan ni Mama ang paulit-ulit na lumalabas sa screen. Sinamahan pa ito ng sunod-sunod na text messages. Sa una, hindi ko pinansin. Nagtimpla ko ng kape, umupo sa sofa, at sinubukang magbasa ng libro. Pero ang walang tigil na pag-vibrate sa mesa ay parang isang paalala ng kaguluhang nilikha ko.
O mas tamang sabihing, kaguluhang sila mismo ang nagsimula. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang telepono. Ang mga text ni Mama ay puno ng pagkasindak. Maria, anong nangyayari? Ayaw kaming pa-check-in ng hotel, sunod-sunod na mensahe. Nawawala daw yung reservation, tumawag ka agad, at ang pinakahuli, Maria, hindi ito nakakatuwa. Ayusin mo ito ngayon din. Ang mga salitang, ayusin mo ito. Ilang beses ko na bang narinig yan sa buong buhay ko? Ako ang laging taga-ayos ng problema. Ako ang laging taga-salo ng mga pagkakamali nila. Napangiti ako ng mapait. Hindi na ngayon. Maya-maya, tumawag naman si Isabel. Hinayaan ko lang itong mag-ring ng mag-ring hanggang sa napagod at nag-iwan na lang ng voicemail. Hindi ko na sana papakinggan pero pinindot ko pa rin. Ang boses niya ay matinis at puno ng pagkainis. Ate, ang petty mo talaga. Alam mo ba, stranded kami dito dahil sa'yo. Tawagan mo yung hotel at ayusin mo to ngayon din. Binura ko agad ang voicemail. Petty? Ako pa ang petty? Matapos ang lahat? Sa huli nagpa siya akong sagutin ang tawag ni Mama para lang matigil na ang pambubulabog nila. Pagkasagot ko pa lang, ang boses niya ay parang isang alon ng galit. Maria, anong ginawa mo? Sigaw niya mula sa kabilang linya. Sabi ng hotel, kinansela daw ang reservation. Pati mga tour, wala na. Anong nung nangyayari? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng galit niya. Hinayaan kong marinig ko ang pagkasindak sa boses niya. Nang medyo humupa na siya, doon ako nagsalita sa pinakakalmadong boses na kaya ko. Ako ang nag-cancel, Ma. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan ang sumunod. Naririnig ko lang ang mahinang paghinga niya at pagkatapos isang nanunumbat na bulong. Be, bakit mo ginawa iyon? Bakit, Ma? Tanong ko pabalik. May bahid na ng sarkasmo sa aking boses. Siguro dahil bigla nyo na lang pinalitan ako sa isang biyahe na ako ang nagplano at ako ang nagbayad. Pasalamat pa nga kayo at hinatid ko kayo sa airport. Narinig ko siyang napasinghap. Akala namin maiintindihan mo. Maiintindihan? At dito na nagsimulang tumaas ang boses ko. Ang alin, Ma? Nabaliwala lang ang 2 taon kong pag-iipon dahil lang kailangan ni Isabel ng pahinga? Na walang kwenta ang lahat ng sakripisyo ko para sa inyo? Pasensya na po, Ma, pero hindi ko maintindihan. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Bago pa siya makasagot, ako na ang nagbaba ng tawag. Pinatay ko ang telepono ko at inihagis ito sa kabilang dulo ng sofa. Ang katahimikang sumunod ay napakasarap sa pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ako naman ang may kontrol. Ako naman. Hindi ito nakakatawa. Naka-stranded kami dito. Alam mo ba kung gaano ito nakakahiya? Iyon ang mga huling salita ni Mama bago ko siya masagot. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Ang mga ugat sa aking kamay ay nagsisimulang lumitaw. Ang tinig ko ay matatag nang ako ay sumagot. Nakakahiya? Magusto ninyong pag-usapan ang kahihiyan. Subukan ninyong mag-ipon sa loob ng 2 taon. Planuhin ang bawat detalye ng isang pangarap na biyahe para lang malaman sa mismong araw na hindi ka pala kasama dahil ipinalit ka sa iba. Iyon, Ma, iyon ang nakakahiya. Narinig ko ang biglaang katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang pagtatanggol na sagot. Huwag kang maging dramatiko, Maria. Mas kailangan ito ng kapatid mo kaysa sa iyo. At sa likuran narinig ko ang tinig ni Isabel, nagrereklamo at nagpaparinig. Maibaba mo na lang yan. Ang hirap niyang kausap. Iyon na. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang huling hibla ng aking pasensya ay naputol. Kung ganoon, siya na ang bahalang mag-isip ng paraan, matigas kong sabi. Kayo ang gumawa ng desisyon, Ma. Kayo ang gustong isama si Isabel kapalit ko. Sige, pero huwag ninyong asahan na ako ang magpopondo sa bakasyon niya. Isang nanunumbat na tinig ang kanyang isinagot. Pamilya tayo, Maria. Hindi natin ginagawa ito sa isa't isa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking bibig. Hindi ko na napigilan. Nakakatawa, Ma. Dahil iyan din mismo ang iniisip ko. Bago pa siya makabuo ng panibagong paratang, ako na ang nagtapos ng usapan. Enjoy your trip, malamig kong sabi.
Ay, teka, hindi nyo pala magagawa iyon dahil hindi iyon ang trip ninyo. Trip ko iyon at ngayon wala nang may-ari nito, paalam. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Muli ko itong pinatay. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng galit at ginhawa. Galit dahil inilagay nila ako sa ganitong posisyon, pero ginhawa dahil sa wakas, nakatayo na ako para sa aking sarili. Hayaan nilang tawagin akong dramatiko. Hayaan nilang isipin na ako ang masama. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko na hinayaang samantalahin nila ako. At ang pakiramdam ay nakapagpapalaya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Dahil nakapatay ang aking telepono, wala nang walang katapusang pag-vibrate ng mga tawag at mensahe na puno ng paninisi. Wala nang boses na sumisigaw sa kabilang linya, tanging katahimikan lamang. Sa umaga, nagtitimpla ako ng kape at umuupo sa aking maliit na beranda, pinapanood ang pagsikat ng araw at dinadama ang malamig na hangin. Mga simpleng bagay na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili dahil sa walang katapusang pagtatrabaho. Sa hapon, inilaan ko ang oras sa pag-aayos ng bahay, paglilinis ng mga alikabok at pag-aasikaso sa mga maliliit na proyekto na matagal ko nang ipinagpaliban. Ang mga gawaing ito, kahit simple, ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kakumpleto kapag hindi ako nabibigatan sa kanilang walang katapusang mga pangangailangan. Sa ikatlong araw ng aking katahimikan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang matalik kong kaibigan, si Grace, na may dalang 2 baso ng kape at isang tingin na alam ang lahat. Narinig ko ang nangyari, sabi niya habang inilalapag ang kape sa mesa. Siyempre, narinig na niya. Si Mama ay laging magaling sa paghahanap ng mga kakampi kapag gusto niya akong konsensyahin. Ngumiti ako. At ano ang sinabi mo? Tanong ko habang sumisimsim sa mainit na kape. Nagkibit balikat si Grace, isang tuso ng ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mga labi. Sinabi ko sa kanya na baka busy ka at tatawag ka na lang kapag handa ka na. Natawa ako, isang tunay at magaan na tawa. You're the best, sabi ko. Hindi, ikaw ang the best, seryoso niyang sagot. Dahil sa wakas, tumayo ka para sa sarili mo. Alam ko kung gaano kahirap iyan, Maria. Huwag na huwag kang magpapahila pabalik sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan kahit na matagal nang nakaalis si Grace. Tama siya. Masyadong matagal akong yumuko para lang pasayahin ang mga taong tila walang pakialam sa aking mga pagsisikap. Panahon na upang putulin ang siklong iyon. Ang kanyang mga salita ay naging isang kalasag, isang paalala na sa labang ito para sa aking sarili, hindi ako nag-iisa. Ang katahimikan ay muling nabasag sa pagtatapos ng linggo. Sa pagkakataong ito, isang tawag na nagpasya kong sagutin. Ang pangalan ni Papa ang nasa screen. Maria, simula niya. Ang kanyang boses ay mabigat sa pagod. Pinatatawag ako ng mama mo. Iniisip niya na baka sa akin ka makinig. Humilig ako sa aking upuan. Sige po, Pa. Ituloy niyo, sabi ko. Bumuntong hininga siya. Anak, sobra na ito. Galit ang mama mo. Si Isabel ay nagagalit at magulo na ang lahat. Pero mas mabuti ka kaysa rito. Tumigas ang aking katawan. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng panibagong galit. Mas mabuti kaysa saan, Pa? Sa pagtayo para sa sarili ko? Sa pagtangging hayaan kayong tapak-tapakan ako ulit? Hindi iyan ang ibig kong sabihin, mabilis niyang sabi. Ikaw kasi. Ikaw ang laging makatwiran, ang laging nag-aayos ng lahat. Itong ginagawa mo, hindi ikaw ito. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa akin. Tama kayo, Pa. Hindi na ito ako. Dahil hindi na ako yumuyuko para linisin ang gulo na kayo mismo ang gumawa. Natahimik siya at sa isang sandali, umasa akong sa wakas ay nakita na niya ang aking panik. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, pinaparusahan mo ang buong pamilya dahil lang sa isang desisyon. Makatarungan ba yon? Makatarungan, paulit-ulit kong sinabi. Ang aking boses ay tumataas. Gusto ninyong pag-usapan ng katarungan? Makatarungan ba nung nagpasya kayo ni Mama na hindi ako sapat na mahalaga
para maging bahagi ng biyaheng ako mismo ang nagplano. Makatarungan ba noong ipinalit ninyo sa akin si Isabel na para bang hindi ako mahalaga? Hindi iyon ang aming sinusubukang gawin, sabi niya. Ang kanyang tono ay nagiging depensibo na ngayon. Iniisip lang namin na mas kailangan niya ito. Siyempre, pinitik ko. Lagi ninyong iniisip na mas kailangan niya. Mas maraming atensyon, mas maraming suporta, mas marami sa lahat. At ako ang laging inaasahang magsakripisyo para sa kanya. Hindi na ngayon. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakabibingi. Sa wakas, sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin ko. Wala akong kailangang marinig mula sa inyo, sagot ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan ko lang na maintindihan ninyo na tapos na akong maging ang huling pagpipilian. Mula ngayon, ako naman ang uunahin ko. Paalam pa. Tinapos ko ang tawag at ibinaba ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng pag-angkin sa aking kapangyarihan. Hinintay ko sila. Sa mismong araw ng kanilang pagbabalik, ipinarada ko ang aking kotse sa kanilang garahe. Umupo ako sa kanilang duyan sa beranda, humihigop ng kape, at nakakagulat na kalmado. Nang huminto ang taxi nila at bumaba sila, hila-hila ang kanilang mga maleta, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagod at pag-ainis. Si Isabel ang unang nagsalita. Sana masaya ka na, ate. Itinaas ko ang isang kilay na natiling nakaupo. Masaya saan? Naging isang sakuna ang aming biyahe. Sigaw ni Mama, iwinawagayway ang kanyang kamay na para bang iwinawaksi ang buong karanasan. Ginugol namin ang buong linggo sa pagtira sa mga maruruming hotel at pagkain ng mga kasuklam-suklam na pagkain dahil hindi namin kayang bayaran ang anumang disente. At huwag mo nang simulan ang tungkol sa mga tour, sabi ni Isabel. Nakahalukip-kip. Ay teka, wala nga pala. Alam mo ba kung gaano nakakahiya na dumating doon at sabihing walang reservation? Sumipsip ako muli sa aking kape. Hinahayaang dumaan lamang sa akin ang kanilang mga reklamo. Mukhang mahirap nga iyan, sa wakas ay sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Pero gusto ninyong isama si Isabel. Tandaan ninyo, sigurado akong nagkaroon kayo ng magandang oras para mag-bonding. Hindi yun ang punto. Sagot ni Mama, tumataas ang kanyang boses. Alam mong hindi namin kayang bayaran ang lahat ng mga bagay na pinlano mo. Inihanda mo kami para sa kabiguan. At doon ako tumayo, inilapag ang aking tasa sa maliit na mesa. Hindi Ma, wala akong inihanda para sa inyo. Nagplano ako ng isang biyahe para sa ating tatlo, isang bagay na espesyal, isang bagay na pinag-ipunan ko sa loob ng maraming taon. Kayo ang nagpasya na alisin ako sa huling sandali. Sa wakas ay nagsalita si Papa, ang kanyang tono ay mas tahimik ngunit hindi gaanong mapan-obvinitil ni. Hindi mo naman kailangang kanselahin ang lahat, Maria. Iyon ay sobra na. Sobra ba? Tanong ko, nakahalukip-kip. Bakit ko dapat bayaran ang isang biyahe na hindi man lang ako inimbitahan? Kung talagang kailangan ito ni Isabel, dapat kayo mismo ang nagplano nito. Masuwerte kayo at hindi ko kinansela ang inyong flight pabalik. Inirapan ako ni Isabel. Napakadrama mo, pera lang iyan, Maria. At ikaw naman ay napaka-entitled, sagot ko. Ang aking pasensya ay tuluyan ng naubos. May ideya ka ba kung gaano karaming trabaho at sakripisyo ang inilaan sa pagpaplano ng biyaheng iyon? O ipinapalagay mo lang na ang mga bagay ay basta-basta na lang lumilitaw dahil may ibang nag-aasikaso nito? Sila ay natigilan. Ginugol ko ang maraming taon sa pagiging responsable, patuloy ko. Ang nag-aayos ng mga bagay, nagpaplano ng mga bagay, at tinitiyak na lahat ay tumatakbo ng maayos, at ginugol ninyo rin ang maraming taon sa pagbabaliwala sa lahat ng iyon. Iyon ang hindi patas. Kinuha ko ang aking bag mula sa duyan at tumalikod na para umalis. Masaya akong nakabalik kayo ng ligtas. Pero huwag ninyong asahan na babalik pa sa dati ang mga bagay. Tapos na ako. Habang naglalakad ako patungo sa aking kotse, narinig ko silang tumatawag sa akin. Ang kanilang mga boses ay pinaghalong galit at pagsisisi. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang biyahe pa uwi mula sa bahay ng aking mga magulang ay kakaiba.
mapayapa. Sa loob ng maraming taon, bawat pagbisita ay nag-iiwan sa akin ng emosyonal na pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan ang aking pakiramdam. Sa wakas ay nasabi ko na ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim, at sa unang pagkakataon, hindi ako nag-aalala sa kanilang reaksyon. Pagdating ko sa aking bahay, nagtimpla ako ng tsa at umupo sa sofa. Inuulit sa aking isipan ang nangyaring paghaharap. Siguradong-sigurado sila na susuko ako, nabibigay ako tulad ng dati. Ngunit ang makita ang kanilang mga tulalang mukha habang ako ay papalayo ay isang paalala kung gaano na ako nagbago. Hayaan silang magalit, masaktan o mapahiya. Hindi na mahalaga iyon, tapos na akong mamuhay para lamang matugunan ang kanilang mga inaasahan. Kinabukasan, tumawag si Grace. "Kamusta?" Tanong niya. Hindi na nag-abalang magkumustahan. Natawa ako. Eksakto tulad ng inaasahan mo. Galit na galit sila, nagmamaktol si Isabel, at si Mama ay malamang na nag-iisip na kung paano ako muling kokonsensyahin. Umalakhak si Grace. "Hayaan mo siyang subukan. May paninindigan ka na ngayon at nandito ako para siguraduhing mananatili iyan." Ngumiti ako, nagpapasalamat sa kanyang walang sawang suporta. "Salamat, Grace. Seryoso. Anumang oras," sabi niya. Lumambot ang kanyang boses. "Kaya ano ang susunod para sa iyo ngayong hindi ka na naglalaro bilang tagapag-ayos ng pamilya?" Ang tanong na iyon ay umiikot sa aking isipan mula pa noong paghaharap. Ano nga ba ang susunod? Sa loob ng maraming taon, napakarami sa aking lakas ang ibinuhos ko sa pagsisikap na pasayahin ang aking pamilya. Ngayong binitawan ko na ang pasaning iyon, ang mga posibilidad ay tila walang katapusan. At medyo nakakatakot. Naupo ako sa harap ng aking laptop at binuksan ang spreadsheet na ginamit ko sa pagpaplano ng biyahe. Ang mga kinanselang reservation ay nakatingin sa akin at wala akong naramdamang kahit katiting na panghihinayang. Sa halip, naramdaman ko ang isang pagsulong ng determinasyon. Ang perang iyon ay inilaan para sa isang karanasang minsan lang sa buhay at hindi ko hahayaang mawala ito. Isinara ko ang spreadsheet, nagbukas ng bagong browser tab at nag-type. Mga ideya para sa solo travel. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto. Isang pinto patungo sa isang mundo kung saan ako at ako lamang ang magpapasya sa aking patutunguhan. Ilang linggo matapos bumalik ang aking mga magulang, nagbook ako ng isang solong biyahe papuntang Italia. Hindi ito ang parehong itineraryo na pinlano ko para sa kanila at hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng isang punto. Ito ay para sa akin, isang pagkakataon upang ipagdiwang ang aking kalayaan at sa wakas ay unahin ang aking sarili. Sa sandaling lumapag ako sa Roma, naramdaman ko ang isang halo ng kagalakan at kaba. Hindi pa ako kailanman naglakbay ng mag-isa. Ngunit habang lumalabas ako sa airport at papasok sa magulong lungsod, alam kong tama ang aking desisyon. Ginugol ko ang aking mga araw sa paglalakad sa mga batong kalsada, paghanga sa mga sinaunang guho, at pagpapakasawa sa mga pagkain sa mga kaakit-akit na maliliit na cafe. Walang schedule, walang ibang dapat isaalang-alang. Ako lang, at ang kalayaang gawin kung ano mismo ang gusto ko. Isang hapon, habang nakaupo sa Spanish Steps na may hawak na helato, inilabas ko ang journal na dinala ko. Sa loob ng maraming taon, nagsulat ako tungkol sa kung ano ang gusto kong makamit, ngunit ang mga pangarap na iyon ay laging nakabalot sa pagpapasaya sa ibang tao. Ngayon, habang nagsusulat ako, nagbago ang focus. Matuto ng bagong wika, magsimula ng isang maliit na negosyo, maglakbay sa hindi bababa sa 5 bansa pa. Ang listahan ay lumago, bawat layunin ay isang salamin ng buhay na gusto kong likhain, hindi ang buhay na inaasahan sa akin. Sa aking huling gabi sa Florence, naghahapunan ako sa isang maliit na restaurant na pag-aari ng pamilya na kung saan ay tanaw ang Arno River. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw na nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at rosas, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang biyaheng ito ay higit pa sa isang bakasyon. Ito ay isang pagbabago. Ginugol ko ang napakaraming bahagi ng aking buhay
sa pagsisikap na makuha ang pag-apruba ng aking pamilya. Ngunit dito, libu-libong milya ang layo, may napagtanto akong mahalaga. Hindi ko ito kailangan. Sapat na ako kung sino man ako. At ang realisasyong iyon ang pinakamatamis na kalayaan sa lahat. Pagka-uwi ko mula sa Italia, dala ko hindi lang ang mga pasalubong at litrato, kundi isang panibagong pakiramdam ng kapayapaan. Ang bigat na matagal kong pinasan ay tuluyan nang nawala. Habang inaayos ko ang mga souvenir sa aking estante, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen ng aking telepono, si Mama. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong sagutin. "Hello, Ma," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at neutral. "Maria," simula niya, at nagulat ako sa lambot ng kanyang boses. Ibang-iba sa galit na narinig ko mula sa Paris. "Kamusta? Kamusta ang biyahe mo?" "Napakasaya po, Ma." "Maganda," simpleng sagot ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. "Mabuti naman, anak," sabi niya, at pagkatapos ay isang mahabang katahimikan na para bang naghahanap siya ng mga tamang salita. "Anak, matagal na naming pinag-iisipan ang nangyari. Siguro, mali ang naging paraan namin. Ang pag-amin na iyon, ang simpleng pag-amin na iyon, ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit hindi ako handang basta na lang bumigay. Mali, Ma. Pinalitan ninyo ako sa isang biyaheng ako ang nagplano at nagbayad ng walang paalam. Kulang pa yata ang salitang mali para doon." Alam ko, anak," mahina niyang sabi. "Hindi namin naisip kung gaano ka masasaktan. Kami ng papa mo. Pasensya na." "Si Isabel po? Nagsisisi rin ba siya?" Tanong ko, kailangan kong malaman. "Nalulungkot siya," pag-amin ni Mama. "Pero sa tingin ko, alam niyang nagkamali rin siya ng pakikitungo sa iyo." Sumandal ako sa pader. "Ma, hindi lang ito tungkol sa biyahe. Tungkol ito sa maraming taon na laging siya ang nauuna at ako ang laging inaasahang umintindi at mag-ayos ng lahat. Hindi ko nagagawin iyon." "Naiintindihan namin," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. "Susubukan naming magbago. Ayaw ka naming mawala sa amin, Maria." Ang mga salita niyang iyon ay kumurot sa isang parte ng puso ko. Pero sapat na ang aking natutunan para hindi na magpadala sa konsensya. "Masaya akong marinig yan, Ma," sabi ko. "Pero kailangan ng higit pa sa salita para maayos ito. Kailangan kong makita ang tunay na pagsisikap, hindi lang mga paumanhin." "Makikita mo, anak," pangako niya. "Bibigyan ka namin ng espasyo na kailangan mo. Pero sana papasukin mo kami ulit balang araw." Pagkatapos ng tawag na iyon, isang halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Ginhawa dahil sa wakas ay inamin na nila ang kanilang pagkakamali. At pag-aalinlangan kung magbabago nga ba talaga sila. Ngunit habang isinusulat ko sa aking journal ang nangyari, isang bagay ang naging malinaw. Kung magbabago man sila o hindi, hindi ko na yun responsibilidad. Sa mga sumunod na buwan, pinanatili ko ang aking mga hangganan. Sumasagot ako sa kanilang mga tawag at text kapag gusto ko. Pero hindi ako nag-abalang mag-ayos ng mga gusot o magpakinis ng mga alitan. Sa halip, itinuon ko ang aking pansin sa pagbuo ng buhay na gusto ko. Nag-enroll ako sa isang photography class, isang bagay na matagal ko nang pangarap gawin. Sumali ako sa isang local hiking group at nagsimula na akong magplano para sa aking susunod na solong paglalakbay. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, napagtanto ko kung gaano nakalayo ang aking narating. Hindi na ako ang taong yumuyuko para sa mga taong hindi ako pinapahalagahan. Ako na ngayon ang isang taong may pagpapahalaga sa sarili, nagtatakda ng mga hangganan, at hindi natatakot na ipaglaban ang nararapat para sa kanya. Ako ay tunay ng malaya,